What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Okay. Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya eh. Di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay, sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption, wag na tayo magbulag-bulagan. So kung sigurado kang mahuhuli, kahit na isang araw na kulong yan, kahit 10 araw na kulong, magtitigil ang graft and corruption. Pero katulad ngayon, nahuli ka, sa hotel naman ang Bilibid, nagluluto pa ng shabu, edi okay lang na mahuli ka. Okay, so we need to give Senator Marcos a chance to... No, I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? Let me respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit. Kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit. Kasi lumalabas, doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. Sir Marcos, bakit daw hindi kayo nagpapakita tuwing hearing sa corruption, sir? Dahil maliwanag na maliwanag sa akin na ang kanilang ginagawa ay hindi anti-corruption, hindi pamumulitika. Hindi po ako sasama sa ganyang klase, hindi ako sasama sa ganyang klaseng pamumulitika na itinataya at ginagamit ang dapat na pantulong sa ating mga kababayan, ang pamumulitika, ang kunwari ay anti-corruption, yun lamang ay itinataas lang ang sariling bangko. So hindi totoo yung Napoles, kaya hindi siya sumama. Pamumulitika lang. So hindi totoo yung sa Binay, kaya hindi siya sumama. Or gusto mo kasi sanang maging vice president ni Binay, kaya ka hindi sumama sa hearing laban kay Binay. Senator Cayetano, sandali lang po. Okay. Pwede ko pang ilan. Hindi. May I Sandali lang, remind, sandali may lang. I Senator remind Marcos. my good party mates that Hold on, ako Senator ay Trillanes. hindi sa dahil gusto ko sumama maging vice president. Ikinumbidahan po ako ng ating vice president na maging running mate niya at hindi ako sumama. Okay. Paano yan ang magiging dahilan? Alright. I'm sorry, Senator Cayetano. That was Okay. after the hearing, lumabaho na yung Binay. Hindi lumabango pa si Binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa Hindi po sarili ng nabubuhol. mga salita. Senator Marcos, dapat naman mabango pa siya Senator noon nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat Please. tiyakin mo Okay. muna sa ulo Hindi, mo kung tiyak ano na yung tiyak mga ako. sinasabi Tiyak ko mo. yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak Okay, na hold tiyak on. yun. Hold on. Mga kabatas po, hindi ko hahadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, eto po tanong ko, hindi isipin nyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin nyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin niyo po to, Huwag ah. naman, Alan, candidates. huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds Wait, because Senator I'm being Cayetano, Senator interrupted. Marcos. Oras Sinabi ko ko, naman wag to. yung Hindi hold ito on. martial law na may walang rules. May Hold rules on, po hold on. dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. it's the Senator time of Cayetano, Can I it's have the my time. 1 Yes. minute? You- O pati yun, nanakawin mo pa rin. Senator Cayetano? May 1 minute. Yes, you can Okay. stick to the Sabi question niya, po. burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola,
pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Some 75,000 persons claim they were human rights violations victims of martial rule in the Philippines from 1972 to 1986, or as next of kin of victims who have suffered, died, or disappeared during the administration of the late President Ferdinand Marcos. This next question goes to, and can I appeal to the audience, please? Can we please allow our candidates to finish their answers, okay? As the son, Senator Marcos, I'm sure you expected that question was coming Yes, from I you. did. I certainly As the son of the late president, do you acknowledge that during your father's term, human rights abuses were committed, and are you willing to apologize for them? Your response, please. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize And not for anyone else, only myself and for what I have done. Balik tayo sa topic human rights. Ang human rights po, kasama dyan hunger, pagkain, kasama po dyan gamot, kasama po dyan yung extrajudicial killings na kailangan sundin ang batas, kasama po dyan ang shelter. Why has this all been denied to people? Because of corruption, greed of power. Martial law 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang. Having said that, right now, Kidapawan, people are hungry. El Nino, 23 provinces. The government is not doing anything. Pinapabayaan ang mga LGUs, bahala sila. Number 3, Korte. Senator Bongbong is not being honest with you. Dalawang administrasyon, kay ERAP at kay GMA, kaya sila kumampi. Para nga malakad yung kaso, 1 billion pa ang pending sa court na sila naghahadlang na mapunta na sa gobyerno ang $1 billion. Senator Marcos. Senator Marcos and then Senator Hindi Escudero. ko alam kung saan nanggagaling. Kanina pa si Senator Alan nang-iimbento ng kung ano-ano. Tignan po ninyo kung ano. Okay. Ang kaso tungkol sa human rights compensation ay nasa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at ng human rights claimants. Wala na po ang pamilya Marcos. Hindi man po kami nag-a-argue, hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang humahadlang sa pagbayad ng compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Yan po ang katotohanan. Senator Marcos, I'm talking about the 1 billion with the PCGG and yung $5 billion na nakatago pa. Kung ako nagsisinungaling, hamunin kita ngayon, fact check. Pag ako ay mali ang sinabi ko dito, magwi-withdraw ko. Pero pag ikaw mali, hindi mo lang magwi-withdraw, isoli mo ang pera sa tao. Alright. Ipagpatuloy lang natin yung iyong quotation. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa hindi po sinabi na ibibigay niya para kay Senator Alan. Alright. Palagay ko, dahil sa record ng Taguig na hindi naman nalutas ang problema. Ngunit, palagay ko, nakita niya ang aking kakayahan dahil sa problema ng peace and order, ng problema ng kapayapaan sa Mindanao ay meron po tayong ibinibigay na substitute bill na magdadala ng kapayapaan sa Muslim community. Since I was Alright, named, you have a very brief Nung time. sinabi ni Mayor Digong yon, kaharap ang mga Ilocano mayors, he was being playful. Pero ang sinabi po niya all over the country, pag hindi mo siya, ang sinabi po niya,
pag hindi mo iboboto si Alan, wag mo ako iboto. Pero, hindi ko po tinatanggap yan kasi siya kailangan natin. Ako po, kahit hindi niyo ako iboto, 100% Duterte. Si Bongbong po, Bongbong, pag nasa Cavite, Bongbong Binay. Kapag ka nasa Ilocos, Binay o kaya po Marcos. Kapag ka nasa Mindanao, Duterte, Bongbong. Yan po ang klase ng pamumulitika niya. Isasaksakin ang presidente para siya maging presidente. Ako, wag niyo na ako gawing presidente. Alalay na lang ako ni Mayor Duterte. Kasalanan ko po ba kung yung mga kaalyado nila Alright. ay may mas gusto sa akin? Ikaw kaysa yon, sa hindi yung aliado natin. All right, candidates and audience, please. Tignan niyo po ang entabladong ito. Sino po dito ang lalaban para sa inyo? Yung hawak sa liig ng ilan mga negosyante kaya nawawala kapag kayong usapin ay tungkol sa negosyo nila. Yung produkto ng corruption at pagnanakaw sa ating bansa. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco-Levi, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin.